Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo ho nakita uli sa gabing ito bagamat umuulan dito sa aming lugar sa Bacolod. Hindi ko alam kasi inyong lugar kung umuulan pero pangalawang gabi na ho ito na umuulan dito. Opo, sa Bacolod. Pangalawang gabi na ho ito, kagabi umulan din ho. Maganda rin hong nakatulong din ho yun kasi nakapag-imba ko uli ng tubig kasi dito sa community namin, ito ho yung pinagkukunan ng balon May balon kasi rito na malalim. Pagka umuulan, maraming tubig. Pagka walang ulan, marami nakikinabang sa mga pamilya rito. Kaya napakabuti ng Panginoon Diyos Pinaulan niya naman uli sa itong gabi na ito. Salamat sa Lord. Alright, tayo magsimula. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito, sa opportunity. Salamat sa ulan. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong yakap, Mama Mary, sa amin. Salamat sa inyong patuloy na pag-guide po sa amin for praying for us and with us. Salamat po sa oras na ito na kami po'y malakas. Utang na loob namin sa inyo, Ama, ang aming buhay. Salamat sa blessing, sa pagkain, sa lakas, sa patnubay nyo sa mga nagtatrabaho. Maraming salamat po dahil meron kami lakas for tonight para mag-aral ng salita ninyo. And I just pray na ma-enjoy namin yung pagtalakay namin tonight ng ilang mga mahalagang bagay. And samahan nyo kami, Banal na Espiritu, na ma-appreciate namin ang salita ho sa gabing ito at may bigay namin ng mataas na papuri sa inyo, Ama. Pagpalaan niyo po yung mga dadalo sa online. Sana ho ay mag-benefit sila ng malaki dito at ma-share din nila ito sa iba upang lalo kaming magsilago sa aming pagkakilala sa Panginoon Diyos. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi mga kapatid. Malakas ang ulan dito sa aming lugar. Ay, di ko alam sa inyong lugar kung umuulan, pero pangalawang gabi na ho ito na umuulan dito sa Bacolod. At malaki po ang tulong nito para sa amin. Alright, I'd like to acknowledge yung ating mga kapatiran na nag-share ng ating videos. Opo. Dahil lang hinahanap ko lang yung ating kopya. Ayan. Maraming salamat po sa mga sumusunod. Kay Ate Ya Montejo, kay Corazon Gagi, kay Alvin Bahan, kay Brad Ang Cortez, kay Agaton Ray Alfante, Rene Boy Kalimpong, kay Darling May Peñaflor Sibonga. Maraming salamat. Marivic Cabato Largo, Ebenezer Pastor, kay Sonet Senas, kay Timbal Oni Bahian, kay Bobby Taruk, maraming salamat. Kay Ordinaryong Katoliko, Puro Katoliko, kay Southwind Garcia Weldon sa Lumbia, Cagayan de Oro, kay Joshua Paminta Gasapo, kay Ling Marquez, Jermeline Hunasan Balahadya, Philip Cesar Herrera, at kay Ami Joquino Sano. Maraming salamat po. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast. Mamaya ho ay babatiin ko po kayo yung mga nandito sa screen. Maraming salamat po mga kapatid. Alright. Siguro let's have a question and answer. Ang isa sa mga dapat nating malaman na sagot sa tanong, why did Adam eat the fruit? Actually, yung do sa account sa Genesis chapter 3, yung kumuha ng prutas na ipinagbabawal ay hindi naman si Adan, kundi si Eva, di ba? Makikita nyo yan doon sa chapter 3 na kausap ni Eva yung serpent at ang maliwanag instruction na ni Yahweh God
na lahat pwede kainin sa paligid except yung nasa gitna. Hindi pwedeng galawin, hawakan at kainin. Ang sabi ni Yahweh, if you touch it, you will die. Pero yung ahas, di ba, tuso yung ahas The serpent was the most crafty of all the wild animals. So nag-usap sila, yung ahas saka si Eva, at kinukumbinsi ng ahas na totoo ba? Sa madaling salita, nung makita ng babae na yung bunga, okay naman. Okay? The fruit was good to eat and then pleasant to the eyes. So she took it. Kinuha ni Eva yung bunga, kinain niya at ibinigay niya sa kanyang mister. So hindi po talaga si Adam yung nakialam doon kundi yung asawa niya Pero bakit kay Adam yung pinakasisi? Kasi siya po yung head. Hindi si Eva, kundi ang pinakasisi ay nasa asawa na kay Adan. So ang question natin for tonight, why did Adam eat the fruit? Now the simple answer to that question ay ito: the serpent or the devil persuaded Adam that eating the fruit would be to his benefit. Adam would become like God if he ate it. Naniwala si Adan sa kasinungalingan na ito at mas pinili niya na mag-disobey sa God. Ito po yung unang kasalanan na nagresulta sa pagkakasala ng sangkatauhan. Ang tawag natin dito ay original innocence. Yun ang una Inosente ang tao Adan sa kasi Eva, walang kamalay-malay sa kasalanan. Pero dahil in-entertain nila ang dyablo, napahamak po sila. Mga kapatid, kung titignan mo yung kwento rito, ito ba ay literal? May literal ba na Adan sa Eva? Alam mo, ang paniwala ng Katoliko dyan hindi natin sinasabi na hindi totoo yung kwento. Pero ito isa sa mga sistema ng paglalarawan o pagkukwento ng unang panahon. Saan ka nakakita ng ahas na nakipag-usap sa tao? Walang ganun So hindi mo siya pwedeng i-take it literally, mga kapatid. Yan ho yung pagkakasabi ni Cardinal Ratzinger na naging Pope Benedict XVI sa kanyang libro. Opo, hindi daw ito dapat tignan na literal itong kwento na ito. Meron lang siyang ipinapahiwatig. Itong narrative na ito, itong kwento na ito. Meron lang siyang ini-represent na katotohanan. Yung mga symbol na nakikita natin, ahas, may tao, di ba? Adan sa kasi Eva, may pangalan, may bunga, di ba? Yun yung mga sangkot sa kwento Pero mga kapatid, mas tutukan natin kung ano yung pinaka-importante doon. Ano ba importante doon? Yung ahas na nakipag-usap kay Eva? Yung bang ginawa ni Eva na kinuha niya yung prutas? Yun ba yung sentro ng kwento? Ang sentro ba ng kwento yung ginawang judgment ni Yahweh God? Diba? Tatlo yung tatlo yung nandun sa apat yung karakter si Yahweh God, yung serpent, si Adan, si Eva, saka yung ahas, bali apat sila, diba? Po nakita natin ayon sa kwento dito sa Genesis chapter 3 na nagkaroon ng judgment ang God. So, inuna niya yung ahas, sabi niya, okay, simula ngayon, dahil sa ginawa mo, gagapang ka. Okay? Bakit? Nakatayo yung ahas kung i-visualize mo, pagka dinrawing mo yan, nakatayo yung ahas.
o probably nakasabit dun sa puno. Okay? At yung ahas nagsasalita. Pero basically, wala kang makitang ahas na nagsasalita. Oo, wala nagsasalita. At parang imposible mangyari yan na magsalita yung ahas, nag-usap. Again, itong narrative na ito, itong kwento na ito, mas tignan natin yung pinaka-lesson, mga kapatid. Tapos pagdating sa pangalawa, sabi dun sa babae, okay, simula ngayon, pagka manganganak ka, sa pagle-labor mo, masasaktan ka. Matindi ang pain. Pangatlo, yung lalaki, sabi niya, bago ka kakain, bago mo ma-enjoy ang buhay, paghihirapan mo yan. Okay? Ganun po yung judgment ng Lord Ngayon, ano ba talaga ang pinaka-lesson, mga kapatid? Ano ba yung katotohanang ipinipresent nun? Ito po yung pinaka-summary. Ng ating first parents, they turned from God in disobedience. Ang issue po doon, hindi po tungkol sa ahas. Hindi rin po tungkol sa apple yon. Wala pong apple pa nun. Okay? Kinagamit lang natin example yon para magets natin. Lalo na pag tinuturo yan ng mga katekista. Kaya lang dapat medyo mag-ingat ang katekista sa pagtuturo kasi pag nagkamali kayo ng turo dyan, sasablay kayo, dala-dala ng bata yan hanggang siya maging teenager, maging adult po siya, nag-asawa na siya, babalikan yung katekista Ito kasi sabi ng katekista. Kaya bilang katekista mga kapatid, kung may mga katekista rito, medyo mag-ingat po tayo sa sinishare natin. Dapat alam natin kung ano yung pinaka-moral lesson. Yung ating first parents, they turned from God in disobedience. May consequence na nangyari na tayo sila ay bumagsak doon sa original state of innocence at yung kanilang magandang ugnayan sa Diyos. Yun naman ang gusto ng Lord Maganda yung sitwasyon. Bakit nakasentro kay Adan? Kasi nga po siya yung representative ng humanity. So ginawa ni Adan yon, kinain niya for selfish motivations. Because he believed that the lie that disobeying God was better for him than obeying God. Yung paniniwala niya na sa kanyang pagsisinungaling, paniniwala sa kasinungalingan, yung kanyang pagsuway sa Diyos ay mas mainam kaysa sa pagsunod. He was selfish and he failed to trust the truth of God. Parang iano natin sa panahon natin, ang pinakapunto de vista nung kwento ay hindi natin pwedeng sisihin si Satan ba't tayo nagkasala. It was our own choice. You choose to sin. Ang trabaho ng diablo, just to tempt. Pero wala siyang capacity na itulak ang magkasala. Kasi Katoliko ka nabinyagan ka na di ba? Binyagan ka na. Anak ka ng Diyos, Kristiyano ka na. Binigyan ka na ng banal na espiritu The moment na bininyagan ka, may power ka na from on high. Sa totoo lang, na-confirm ka pa ng bishop. Ibinigay sa iyo yung grasya. Sundalo ka pa. Missionary ka. Kaya pag nagkakasala tayo, if we sin against God because you choose it, pinili mong mag-disobey, huwag mong sisihin ang diablo. Huwag mong sisihin yung environment mo ba't ka nagkasala. Pinili mo na magkasala. Yan ang personal application dyan. Nagkakasala ka kasi ginusto mo. Ang trabaho ng diablo, ulitin ko sa inyo, ay i-tempt lang tayo. Wala siyang power na pagganahin yung utak natin, kontrolin tayo ng diablo. Hindi, nagpakontrol ka Ang pwede lang kontrolin ng diablo, yung mga hindi pa nabinyagan. Yung hindi pa nako-confirm. Okay? Pero kapag kayo nabinyagan, na-confirm ka, lumalakad ka sa biyaya ng Panginoon Diyos,
Nadidiscern mo yun eh. Malabo kang magkasala, kapatid, kapag yung iyong isip, yung iyong buong pagkatao, nakasentro ka sa ating Panginoon Diyos, makakaiwas kang magkasala. Opo. Yun yung lesson dito, mga kapatid. Hindi yung tungkol doon sa mansanas ha. Wala namang mansanas binanggit ang Bible eh. Hindi sentro yung ahas. Hindi sentro yung nag-usap yung ahas sa kay babae. Hindi tema yung naglakad ang si Yahweh God doon sa garden. Hindi po yun ang theme. Ang theme dito yung disobedience ng ating parents. Ang resulta ng disobedience, nalaglag tayo sa pagkakasala. They failed to obey Yahweh. So basta tayo nag-disobey, meron tayong problema. Merong resulta yung disobedience. Ano nangyari sa kanila? Pinalayas po sila, di ba sa kwento? Pinalayas sila ng Diyos, pero ang maganda nun, bago sila pinalayas, inalis sila dun sa garden na yon, pero dinamitan sila ng Diyos. Yun ang maganda eh. May provision pa rin ng Lord. Ganun kaganda. Bagamat nagkasala na tayo, yung love ng God nandun pa rin. Kasi created being tayo eh. Created in the image of God. Yan po yung magandang lesson doon, mga kapatid. Ituro natin na ang Diyos ay pag-ibig. Yun. Yun yung una nating lesson for tonight. Paano natin sasagutin yon? Alas 8:17 na. Mga kapatid, gusto ko maging klaro to sa inyo, no? Ang goal natin sa ating usapang Katolisismo ay meron tayong 5 goals dito. Number 1, to have an informed minds. Kailangan ma-inform yung mind natin. Mga kapatid, nag-i-start lahat sa mind. Yung utak natin, mga kapatid. To have an informed mind. Pangalawa, pag na-inform yung mind natin, mga kapatid, ang gusto natin mangyari, yung isa pa sa mga goals natin, na mag-grow tayo. Magkakaroon tayo ng growth. Now, alam natin na it's a process yung growth natin. Ano, growth saan? Growth sa personal walk with Jesus. Pag sinabing personal walk, yung salitang walk, yung relationship mo sa Panginoong Yesus. It's personal. Ikaw yan, kapatid. Pag humarap ka sa Diyos, personal yan. Si Brad Calix, personal na mag-a-appear before the Lord. Si Noel Tubac, personal na a-appear sa Panginoon Diyos. Si Ray Agaton, personal na haharap ka sa Diyos. Hindi yan per family. Pag humarap ka sa Diyos sa judgment, personal yan. Mananagot ka personal. Hindi yan by clan, hindi yan by family, hindi yan by nation, kundi by individual. So dapat klaro yan sa'yo. Ang goals natin, number 1, to have an informed mind. Alam mo, importante yan, alam mo yan. Hindi ka pwedeng humarap sa Diyos, ay Lord, hindi ko yan alam ah. Sabihin sa'yo ng Lord, hindi ba't may pastor dyan na nilagay ako sa Katoliko? Hindi ba't binanggit niya ang goal sa'yo? Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo alam? Huwag tayong magmaang-maangan, kapatid ha. Sinasamahan ko kayo sa ating lakbay, sa lakbayin natin. Mag-concentrate po kayo, mag-focus kayo. Ako bilang guro, mahalaga sa mga estudyante ko, nakafocus. Huwag kayong mag-cellphone hanggat nagsasalita po ako dito. Okay lang yung naka-cellphone kayo, nagja-jot down notes kayo, okay yan. Pero makinig kayong mabuti para hindi nyo ma-misinterpret yung nasabi ko. Number 1, to have an informed mind. Pangalawa, yung ating growth sa ating personal walk or relationship with Jesus. Pangatlo, we would like to mature. Yung ating maturity with humility. Mga kapatid, importante ito ha. Nagmamature ka with humility. Una, gusto nating ma-inform yung mind natin. Malagyan natin yan, imbakan natin yan ng mga information patungkol kay God.
Kasi we would like to see yung ating growth. Number 2, yung ating personal walk with Jesus. Number 3, we would like to see na nagmamature tayo. Okay? Habang nagmamature tayo kay Lord, meron tayong humility. Nagpapakumbaba tayo. Na itong maturity level na ito, na may humility po tayo, it will lead doon sa ating worship. Yung ating worship sa Triune God. Mga kapatid, yung ating pagrespeto sa mga saints. And then, meron tayong service. So mula doon sa informed mind, pangalawa yung ating we will experience yung growth natin sa ating personal walk with Jesus, na we will experience our maturity, na habang nagmamature ka, proseso ito kapatid ha, proseso ito, hindi ito nangyayari ng isang linggo lang. It will take time, probably many years from now. With humility. Number 4, maglilid ito sa ating proper worship sa Triune God. Number 5, siyempre pag nag-worship ka na, importante dyan, maglilingkod ka sa ating Panginoon Diyos. Yung 3 virtues, importante. Yung faith, yung hope, at lalo tigit sa lahat, yung pagmamahal. Yung love na yan yung pinaka-encompassing, mga kapatid, sa pinaka-goal natin, mga kapatid. Not really, hindi lang makilala si Jesus personally. Mag-grow tayo sa ating personal relationship kay Jesus, maturity with humility, worship, service, at dapat nagle-level up tayo sa ating pagmamahal. Ang pagmamahal po, yan ang pinaka mag-e-envelope sa kabuuan. Yan ang pinaka-motivating factor. Yan ang pinaka-base, yung ating love. Ating love for God and ating love for fellow men. Dalawa lang yan. Love for God and love for fellow men. I hope klaro tong goals na ito, mga kapatid. Every time nag-aaral po tayo, maski na umaga, sa ating gospel reflections, even sa gabi, kung ano pa yung ini-insert ko dito sa ating broadcast, sana mag-materialize po ito, mga kapatid. Now, hindi po ako expert dito. Estudyante rin po ako na katulad nyo. It's so happy lang na tayo ay matagal ng pastor. Sanay tayo sa pagtuturo, sa pagbibigay ng mga bagay-bagay sa mga estudyante. At huwag ko kayo mag-alala, ako po'y estudyante rin katulad nyo. Hindi po ako rito mag-check ng babagsak kayo sa klase ko. Wala pong ganun. Walang bumabagsak sa klase ni Brad Calix. As long na interesado ka, may desire ka to learn, importante sa akin yon. Hindi na importante rito kung ano yung tinapos mo. Ang importante rito, yung desire mo to grow. Yun, interesado ko sa mga ganong individual eh. Hindi rin mahalaga kung anong edad mo. Basta nakita ko na interesado ka, isasama kita sa listahan ko later on na mga sasanayin. Para diyan sa lugar mo, magsanay ka din diyan yung mga makikita mong interesado na matuto. Ang tinitrain natin, interesado ha. Pag hindi interesado, wala tayong panahon diyan. Pero pag interesado yung Katoliko, tinututukan natin yan. Maski na konting piraso lang po tayo, ang goal natin, bago man lang tayo mamatay, meron tayong ma-disciple na mga totoong Katoliko sa loob. Mga totoong Katoliko ha, yun yung hinahabol ni Brad Calix eh. Yung mga totoong Katoliko sa loob ng simbahan ng Panginoong Yesus. I hope klaro po yan, mga kapatid. Alright, let's proceed now sa ikalawa. Actually, yung prologue natin, nakalimutan kong banggitin kagabi. Yung prologue po ng Catechism of the Catholic Church. Ang sabi po ron, actually meron siyang 3 mga passages. Number 1, yung John 17 verse 3. 1 Timothy chapter 2, 3, and 4, and Acts chapter 4, verse 12. Okay?
Yan po yung prologue. Pag sinabing prologue, ito yung introduction. Importante yung introduction sa libro. Laging mo makikita yan. Maski na anong libro babasahin mo, maski na Bible pa yan, may introduction lagi yan. May prologue kung tawagin. Mga kapatid, ano yung prologue? Ang sabi doon sa John 17 verse 3, maganda pong i-memorize to. Isulat nyo, word for word, tapos you try to memorize, no? Kasi baka magkaroon tayo ng quiz dito. May nagsasabi sa inyo kasi magkaroon daw tayo ng quiz. Kaya sige, magku-quiz tayo. Kaya tandaan nyo itong mga passages na to ha. Sa prologue, 3 passages. John 17 verse 3, 1 Timothy 2, 3 and 4, saka yung Acts chapter 4 verse 12. Ano sabi doon sa John 17 verse 3? Father, this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Yun yung una. Yan ang laman ng John 17 verse 3. Pasinin mo yung unang address ha, Father. Ang Katoliko, maingat tayo dyan eh. Trinitarian tayo mga kapatid, baka magkamali kayo ha. Hindi tayo oneness. Hindi tayo two-ness. Tayo po ay Trinitarian. We believe sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ang sabi ng talata, Father, this is eternal life, that they may know you. Yun pala yung purpose eh, that they may know you, the only true God. Now, hindi lang yung Father dapat makilala, kundi si Jesus Christ na siyang ipinadala. Sino nagpadala kay Jesus? Ang God the Father. Now, pangalawang katotohanan sa 1 Timothy 2, 3 and 4. Ang sabi ron, God our Savior. Mga kapatid, si Jesus ay tinawag na God batay sa 1 Timothy chapter 2. We believe as Catholics that Jesus is God. Tandaan nyo yan. Si Jesus ay 100% human, 100% divine. Tandaan nyo yan. Hindi ho 50-50, mali po yun. 50% tao, 50% na Diyos, mali po yan. 100% human, 100% divine. Ang sabi dyan, God our Savior desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ano po yung desire ni Jesus? That all men, question, yung men ba rito na M-E-N ay tumutukoy sa mga lalaki kasi men, plural? Hindi ho. Sa humanity ho ang ibig sabihin yan. God our Savior desires all humanity to be saved and to come to the knowledge of the truth. Hindi lang salvation ang issue para kay Jesus, kundi yung magkaroon ng knowledge ang tao na maliligtas sa katotohanan. Pangatlo, sabi sa Acts 4:12, there is no other name under heaven given among men by which we must be saved than the name of Jesus. Mga kapatid, number 1, Trinitarian tayo. Tandaan nyo ha. Trinitarian ang Katoliko, hindi tayo oneness. Pag sinabing oneness, si Jesus, siya yung God the Father, siya rin ho yung God the Holy Spirit. Mali po yun. Iisang Diyos, pero may 3 persona. At yung persona na yan ay may iba-ibang papel na ginagampanan. Ang persona na yan ay pare-parehas na Diyos. Iisang Diyos, 3 persona, pero pare-parehas silang Diyos. Mahirap ipaliwanag po yan, sa totoo lang Bakit po? Mystery nga.
Pero pinaniniwalaan po natin yan gamit ang ating pananampalataya. Mahalaga sa atin ang Panginoong Jesucristo. Ang sentro ng Katolisismo ay si Jesus Christ. Mga kapatid, ang Savior natin si Jesus Christ. Ano ang papel ni Mama Mary sa kaligtasan? Meron. Mahalaga rin si Mama Mary. Pero mas mahalaga si Jesus Christ. Kasi ang Savior si Jesus Christ eh. Pero yung papel na ginampanan ni Mama Mary, malaki din ho. Hindi mo pwedeng isantabi yung nanay. Hindi mo pwedeng isantabi yun. Mahalaga ang papel ni Virgin Mary sa kaligtasan po ng tao. Now, tayo po ay nasa pangalawa na. Una, sinabi natin kagabi, ang buhay ng tao ay kilalanin at ibigin ng Diyos. Now, isinalin po itong catechism, itong prologue na ito, yung ikalawa na paragraph ng ganito. Upang palaganapin ang ganitong paanyaya sa sangkalupaan, sinugo ni Kristo ang mga apostol na kanyang pinili at inutusan silang ipangaral ang Ebanghelyo. Ano ang ginawa ni Kristo? Sino sinugo ni Kristo? Ang mga apostol. Anong ginawa niya sa mga apostol? Sila po ay pinili. Ano pa? Inutusan po sila. Ano po yung utos? Ipangaral. Ano po yung ipapangaral? Ebanghelyo. Alam mo, dapat maintindihan natin yan eh. Huwag lang ninyong babasahin ang prologue. Importante babasahin natin, dahan-dahan. Pangalawa, importante meron tayong proper understanding. Importante yan. Upang palaganapin ang ganitong paanyaya sa sangkalupaan, sinugo ni Kristo ang mga apostol, yung 12. Yung mga apostol na ito ay kanyang pinili. Matapos silang pinili, sila po ay inutusan. Sino nag-utos? Si Kristo. Sino inutusan niya? Mga apostol. Ano ang utos? Ipangaral. Ano ipapangaral? Ebanghelyo. Ang sabi ng talata, humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Ang sabi sa wikang Banyaga, go therefore and make disciples, plural. Sino inutusan ng go and make disciples? At ang sabi pa dyan, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always to the close of the age. Mga kapatid, yung verbs na makikita natin dyan, yung binabanggit na go, baptizing, teaching, etong mga verbs na ito, importante. Pero ang pinaka kumokontrol dito na salita sa tatlo na ito ay yung salita o mga salita na make disciples. Yun po yung pinaka-essence nun eh. Parang sinasabi ni Jesus sa mga apostles, you make disciples by, tatlo gagawin. Paano mangyayari yung discipleship? By going. We have to go. By baptizing. O sino gumagawa niyan pag bibinyag, di ba pare? Yung pag-iebanghelyo, trabaho ng mga Katoliko yan eh. Nagsishare ka ng gospel, trabaho natin yan. Pero yung pagbibinyag, hindi na natin trabaho yan. Pare na pong gumagawa niyan o di kaya diakono. Opo. Ano pa ho sabi dito? At tuturuan sila.
Yun, pwede natin gawin yan, yung pagtuturo, except doon sa pagbabautismo o di kaya doon sa binyag na pari lang po ang gagawa niyan. Except sa ilang mga bagay, kung wala talagang pare, po pwedeng gawin niya ng laiko, di ba? Pero hanggat may pare talaga gagawa po niyan, mga kapatid. At ang sabi diyan, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always to the close of days. Sa Tagalog, ang sabi, humayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Pansinin niyo yung pagkakasalin sa Tagalog. Humayo at gawing mga alagad ang lahat ng bansa. Yung lahat ng bansa dyan, yung mga tribes. Sa Pilipinas lang, daming tribo rito eh. Ibig sabihin, ang ating evangelization, hindi lang ito pang syudad. Hindi lang ito sa mga main cities and municipalities. Even sa mga tribal, yun po ibig sabihin yan. Yung lahat ng bansa. Ang sabi rito, binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Hindi sinabi dyan sa mga pangalan. Hindi ho yun ang pagkakabanggit eh. Ang pagkakabanggit, binyagan sila sa ngalan, singular. In the name, hindi ho sinabing in the names. Tandaan nyo, pag nagbabasa kayo, tutukan nyo ang mga salita. Nagbabasa kayo, may pangunawa. Walang kwenta yung binasa mo lang. Maski sino pwede magbasa eh. Pero ang tanong, naintindihan ba ang binasa? Critical po yun. Maraming magiling bumasa, tama ang pronunciation. Pero may problema tayo doon. Meron bang proper understanding? Kaya pag nagbasa ka, tignan mo yung mga salita. Importante po yun. I-analyze mo yung binabasa mo. Sino ba nagsalita? Sinong kausap? Ano ang temang pinag-uusapan dyan? Importante ho yun. Yun yung mga sangkap para maintindihan mo ang mga talata sa Biblia. At hindi po ng mga laiko naiintindihan yan. Kaya nga dito sa ating programa, sa ating broadcast, sinusubukan ni Brad Calix ituro ng dahan-dahan ang katikismo para maintindihan natin. Ano uli yung ating goals dito? Number 1, to have an informed minds. Na-inform yung utak mo. Siyempre, proseso yan. Nagbabasa tayo, inuunawa natin yung ating binabasa. Ang sabi dyan, binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Trinitarian tayo, mga kapatid. Tandaan nyo, Trinitarian ang Katoliko. At ituro sa kanila. Sino yung kanilang binabanggit dito? Yung magiging alagad. Ituturo sa kanila na tuparin ang lahat ng iniutos ko sa inyo. May utos. Anong gagawin sa utos? Tutuparin. Sino ang tutupad? Yung mga disipulo. Sabi pa rito, tantuhin ninyo, ako'y sumasa inyo sa lahat ng araw hanggang sa wakas. Sino tong ako'y? Si Kristo po yung nagsasalita dito eh. Sinong kausap? Yung mga alagad. Okay? Tandaan nyo, ang kausap, ang nagsasalita, si Jesus, ang kausap, mga alagad. Sabi ng Panginoon, ako'y sumasa inyo sa lahat ng araw. Ano ibig sabihin ng sumasa inyo sa lahat ng araw? Pagkagabi, hindi na? Kasi araw ang binanggit? Hindi ho. Hanggat nagpapatuloy ang evangelization ng simbahang Katoliko, hanggat hindi pa siya dumarating si Jesus Christ, dire-diretso yung pag-antabay ng Panginoong Yesus sa kanyang simbahan. Sa kanyang itinalaga na Papa kay Pope Francis, sa lahat ng mga cardinals, sa lahat ng bishop, archbishop, sa mga pare, sa mga diakono at sa mga laiko, mga kapatid, sa buong simbahan.
Sasamahan tayo ng Panginoong Hesus. Yun yung pangako. Sasamahan ka saan? Sa evangelization, sa discipleship. Sinong sasama sa atin? Ang Panginoon, ang banal na Espiritu. Ano pa sabi ng talata? Pinalakas ng ganitong misyon ang mga apostol ay humayo at nangaral sa lahat ng dako. Nakiisa sa kanila ang Panginoon at pinagtibay ang salita na may kasamang mga himala. Ano naging resulta nito nung mga panahon na yon? Nang sumunod ang mga apostol sa misyon na pinagagawa sa kanila, itong mga apostol na ito, sila ay humayo, nagpunta sila sa iba't ibang bansa, at nangaral po sila sa lahat ng dako, at ang majority sa kanila ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng Lord habang ginagawa nila yung evangelization noon at hanggang ngayon na simbahang Katoliko? Makikiisa po sa atin ang Panginoon. Pinagtitibay ng Panginoon Diyos ang kanyang gawain. May kasamang mga himala. Ano naman yan para sa atin? Mga kapatid, nasa prologue pa lang tayo. Nasa pangalawang paragraph pa lang tayo. Bukas, paragraph number 3 pa lang tayo ng prologue. Under dito sa sinasabi na the life of man. Ano ang buhay ng tao? To know and love God. Makilala mo at mahalin ang Diyos. Maganda po yan, mga kapatid. Ano ang buhay ng tao? Ikaw bilang Katoliko, ano ang mission mo? Ano ang pinaka-mission mo? Makilala ang Diyos. Makilala si Kristo. At mahalin mo ang Diyos. Magkatambal po yan, kutsara tinidor yan. To know and love God. O siyempre sa dulo, dapat magsiserve ka rin kay God. Importante yan. Mga kapatid, as I close, ano ito? Ano tong pangalawang paragraph na ito? May apostol pa ba? Tapos na, patay na ho sila eh. Sino naiwan? Mga bishops. Sinong naiwan? Ang Santo Papa, si Papa Francis, Santo Papa Francis, na lumalaban sa kanyang karamdaman ngayon at pinagdadasal po yan. Natin si Papa Francis, Santo Papa natin. Nakahabagan siya ng Diyos, makarecover siya sa kanyang karamdaman. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa mga susunod na araw ha. Pero ipagdasal natin si Pope Francis bago tayo matulog mga kapatid. At mamaya ipagdadasal natin pagkatapos natin. So what? Itong pinag-usapan natin sa second paragraph. Mga kapatid, iniwan ito sa simbahan. At ikaw ay bahagi ng simbahan. Kung ikaw ay nabinyagan, missionary po tayo. Yan ang reality. Etong evangelization, hindi lang ito trabaho ng mga bishop. Hindi lang ito trabaho ng mga pare. Hindi lang ito trabaho ng mga diakono, kundi trabaho ito ng laiko. Lahat po tayo. Ito ay concerted effort natin. Itong evangelization na ito and discipleship, nakaatang ito sa balikat natin. Pangalawa, ito ay seryosong mandato na galing sa Diyos. Inutusan po tayo, ang simbahang Katolika, sa discipleship and evangelization. Ngayon, kung merong utos, dapat nagpa-participate tayo. Paano, Brad Calix? Magkwento ka sa tropa mo tungkol sa pananampalataya kay Kristo. You invite others to journey with you. Diba, like ko sinasabi sa broadcast yan eh. You invite others to journey with you. Ngayon, paano ka mag-i-invite na mag-journey na kasama ka kung ikaw hindi mo tiyak yung iyong pupuntahan kasi nga journey? Klaro ba yung mapa mo? O baka naman
Magtataka yung sumama sa'yo sa journey kasi napapakamot ang ulo. Saan ba tayo papunta? Kung wala kang sense of direction na Katoliko, mahihirapan kang mag-invite sa iba na to journey with you. Tandaan mo, ang goals natin dito, 5. Number 1, to have an informed mind. Pangalawa, to experience yung growth, yung ating personal relationship with the Lord Jesus Christ. Pangatlo, yung ating maturity with humility. Ika-4, it will lead us sa proper worship sa ating Panginoon. Ika-5, yung ating paglilingkod. At syempre, yung virtues na faith, hope, and love. Napaka-importante po yan. Ang love ang pinaka-mag-envelope sa atin. Yan yung pinaka-kabuuan. Ba't natin to ginagawa tong evangelization na to? Bakit tayo nagpapakatinong Katoliko? Bakit tayo nagkakaroon ng disiplina? Kasi love for God and love for fellow men. Now, it's a process. Yung growth na sinasabi ni Brad Calix, it's a process. Hindi ito isang linggo. Magmamature ka na kay Lord. Hindi. It will take time. Proseso ito. It will take so many years. Baka dumating na ang Panginoon Diyos, nasa kalagitnaan pa lang tayo ng journey natin. Okay lang yon. Hindi tayo nagmamadali sa journey natin. Etong journey na ito ay dahan-dahan pero sigurado sa dulo. Importante nasa state of grace tayo, kapatid, araw-araw. Seryoso ka na dumadalo ka sa misa. Hindi mo pinapabayaan yung buhay pananampalataya mo. Gone are the days na walang kwenta sa'yo yung misa. Tapos na yun. Dapat matino ng isip mo ngayon. Hindi ka magsisimba kasi may gusto ka lang makuha sa Diyos. Mag-aating ka sa misa kasi klaro sa'yo na obligasyon mo yan. May takot ka sa Diyos. Matino ka kasing Katoliko, hindi ka nominal na Katoliko. Pabanjing-banjing ka lang. Pag birthday mo, saka ka umaatin sa misa. Hindi po yan pwede. Huwag mo ipagpalit yung yaman sa pagdalo sa misa, yung trabaho sa pagdalo sa misa. Mas importante yung ating relasyon sa Panginoon Diyos. Yung yaman nawawala. Pag namatay ka, ipapasa mo rin yan. Pagkakaguluhan ng kamag-anak mo yan. Ninanakaw yan. Pinag-iinteresan yan. Pero yung relasyon mo sa Diyos, yun ang dapat mong i-develop. Kapatid, yan ang priority mo. Hindi yung personal development, hindi yung trabaho, hindi yung negosyo. Secondary lahat yan. Yung ating pinaka-focus this year, 2025, yung ating relationship sa Panginoong Jesucristo. Ayos ba? Hindi po ako nagagalit sa inyo ha. Kasi umuulan dito, kailangan ko lang medyo lakasan ng konti ang boses ko para maano ako dito sa lakas ng ulan. Opo. So, there you go. Yun po yung gusto nating sabihin sa gabing ito. Alright. Maraming salamat po sa inyo. If you would like to talk to me, meron akong panahon. Wag lang po alas 10 ng gabi ha, onwards kasi po nagpapahinga na po tayo niyan. Sa umaga po, pwede po yan. Between 10 a.m. hanggang alas 4. Yan, pwede po tayo dyan ha. Pwede tayo mag-usap tungkol sa inyong mga pinagdadaanan, sa parenting, pwede po yan. Sa inyong mga anak, pwede po. Baka may personal struggles po kayo, pwede po tayong mag-usap at ipagdasal ko po kayo. Pwede po yun, mga kapatid. Announcement. Sa March 4 ay ang Association of Converted Pastors to the Roman Catholic Church ay magkakaroon po sila ng 10th year anniversary dyan sa Cagayan de Oro City. Si Bro Noe Dora po ang pinaka-ministry head at si Brad Calix po ay isa lang sa mga kasama dyan. So pagdasal natin yung needs nila dyan ha. Opo, hindi ako makakapasyal this year. Probably next year po sa 11th anniversary
ay si Brad Calixto ay makakapunta na ron kasi yung sitwasyon ng misis ko hindi ko pwedeng iwan si misis sa kanyang sitwasyon. Opo, mas priority natin si misis sa mga panahon na ito. Opo. So makikibalita lang tayo doon kung anong mangyayari. Nakahook lang ako doon. Kung meron silang live stream, makikita na lang natin kung ano nangyayari doon. Opo. Pangalawa po, nagdadasal po tayo ng 1 hektaryang lupa sa Bacolod. Si Brad Calix. So, para po saan yan, Brad Calix? Sasabihin ng iba, para po yan sa gawain ng Panginoon Diyos. Magpapatayo po doon ng chapel para po sa mga mako-convert na mga protestante na magjo-join sa atin. At ako po yung responsible dyan, mga kapatid sa Negros. At pangalawa, magpapatayo po kami dyan ng maliit naming titirahan. Kung saan man yan, probably Murcia. Okay? Tapos magpapatayo pa tayo ng mga istruktura po dyan. At yung kalahati ng 1 hektarya po ay gagamitin natin sa livelihood program para masustain namin na mga convert yung aming buhay. Tandaan nyo, wala kasing pondo Walang pondo to galing sa diocese. Opo, wala po. Kaya ito'y panalangin. Taimtimang panalangin ho ito. At pag-encourage po sa inyo na mag-invest po kayo rito sa gawain ng Panginoon Diyos. Kasi gusto natin mangyari, Lord willing, sa ating 1st year anniversary sa December 3 na birthday ko rin, ay may lupa na tayo. Posible ba yan? Yes. Posible ba ibigay ng Lord yan this year? Yes na yes. Posibleng hindi rin. Dalawa yun Pwede tayo mag-antay, di ba? Hindi naman tayo nagmamadali Pero kung ibibigay ng Lord yung lupa, etong 2025 na 1 hektarya, di mas maganda. Pagka may lupa na ang second project natin, papabakuran natin yon. Siyempre, it will cost, di ba? Pag pinabakuran mo yan, may halaga yan pagka binakuran mo isang, di ba, hektarya. So, mangangailangan po yan ng tulong pinansyal. Kaya ipagdasal natin, Walang imposible sa Lord. Pag ginusto niya yan, wala tayong magagawa dyan. Pagka may lupa na, papakita ko sa inyo yan. Bibidyohan natin yan. Ito na mga kapatid, binigay ni Lord na lupa. Ito yung lugar. Basta within Bacolod, Samahan nyo ako magdasal within Bacolod, yung lupa, 1 hektarya. Hindi ko alam kung sinong gagamitin ng Lord, ng mga Katoliko, na may mga lupa, hindi ko alam kung sinong gagamitin, pero at least aware kayo. At para saan yung lupa? Hindi yon para sa akin. Hindi ho. Manager lang tayo doon. Steward lang tayo doon. Gagawin lang natin yung pinapagawa ng Lord sa atin doon. Yun po yung mission, Hindi po kay Brad Calix yun. Makikitira lang ako doon. Pag namatay ako, hindi ko kailangan yon. Ipapasa din ho yun, mga kapatid, Tandaan nyo, yan ang mindset ni Brad Calix. Hindi yan atin. Yan ay sa gawain ng Panginoon Diyos. Kung sino man ang papalit sa atin, itutuloy niya lang yan. Hindi rin yan sa kanya. Pag-aari yan ng Panginoon Diyos. Pangalawa, pag-aari yan ng simbahang Katoliko. Tandaan nyo at least klaro yan sa atin. Hindi ko yan property, mga kapatid. Malinaw pa sa sikat ng araw yan. For the record, lista nyo hindi yun sa akin. Ako ay manager lang doon kung sakasakali. Bibigyan tayo ng Lord. Okay, time check. 8:54. Maraming salamat mga kapatid. Bukas i-try natin yung Prex, Kasi ang schedule kasi, hindi kami mag-meet ng schedule ni bro Nakarelay kasi ako sa schedule nung magsasalita patungkol sa Prex, Para malaman nyo, ano ba itong ministry ng Prex ng Catholic Church? Meron ba sa Bacolod yan? So magandang mapag-usapan. Ano ba itong Prex na to? Pag-usapan natin yan bukas ng gabi kung available yung ating resource speaker, Sige. Bago tayo magdasal, gusto ko lang batiin yung mga nandito sa broadcast. Alvin Bahan, bro, salamat sa pag-share. Si Jeremy Amogod, maraming salamat, Brad. Regards mula ako kay Ronalyn, Si Rod Nicolas De, bro, salamat. Napakasipag ni Rod sa mga pagpiprint ng mga natin, items. So, salamat, Rod.
Si Eralyn Ducay Aragon, salamat po. Sino pa ba? Si Bobby Taruk, ito, mapakasipag nito, maraming insight ito eh. Brad, maganda, handa ka na ha, kasi may mga gagawin tayo. Kailangan ko na may mga katuwang dito sa pagtuturo ha. Maganda, handa ka ha. Oo, gusto kita makita rito sa screen ha. At least makilala ka ng mga kapatid. Sino pa ba? Si Samuel Hinayon Kayakay. Bro, salamat. Regards sa pamilya. Si Ismael Bernat Galindo, salamat po. Si Roy Bitos Maturan. Sino pa? Si Isabel Gose Valiente, salamat po kapatid. Edison de Mihilio, Brad, salamat. Mariby Cabato Largo, ate, salamat ha. Ito si Digna Balondo Manlangit, ito I think pinsan ko ito eh. Medyo mahina ako sa ganun. Digna, pasensya ka na. Salamat, God bless sa pamilya. Si Edita Hubo, ate, salamat dyan sa Talok. Si Judilyn, salamat. Si Pastor Ender Palasol Gamolo, mga kaibigan natin yan. Pipito Barbon, salamat bro. Atia Montejo. Si Rene, salamat Rene. Si Pastor Dan Baldosa, salamat po. Si Christian Paul Gailan, yung presidente po ng Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod. Bro, salamat regards sa buong pamilya. Si Samuel Hinayon Kayakay, watching daw from Cavite. Salamat Samuel sa buong pamilya. Si Junior Coronel, salamat bro. Sabi ni Bobby, gaya po ng pakikinig sa broadcast ng Brad Calix ay maganda at mabuti para sa buhay espiritual kabanalan. Ngunit kung hindi natin binibigyang halaga at pansin ang mga bagay na napag-aralan, ayun, mahaba-haba yan. Salamat Bobby Diretso mo lang yung mga sinusulat mo kasi mahalaga yan. Si Pastor Bangrain Mirasol Ransom, mga kaibigan natin to. Salamat bro, God bless sa ministry. Si Ordinaryong Katoliko, salamat kapatid. Si Ray Agaton, Noel Tubak, salamat. Kay Merced Montebon, sister, salamat sa pag-share ng video Malaki pong tulong yan. Sino pa? Si Sir Bingo Banquez Villahermosa, ito ay broadcaster po ito Nakita ko yung kanyang kanina sa Facebook. Sir, maraming salamat sir Sabi ni Sir Bingo, good evening brother, more power to your program. Salamat po. Salamat, God bless po sa inyong pagbo-broadcast. Nasa media po siya. Jimmy Oren, salamat. Salamat sa pag-join. Si Ate Corazon Gagi, Erwin de la Cruz, Reverend Garbic Garcia ng Southern Baptist. Isa po ito sa mga nire-respeto ko sa Southern Baptist, si Pastor Garbic Garcia. Malaki po yung gawain nito. Neil Kevin Perez, salamat. James Regalario Sabino. Ernesto Sumaribos, Brad, maraming salamat. Kamag-anak ko ata to maraming salamat bro. Raydan Garcia, Sonet Senas, Alan Yaneta dyan sa Hungary. Salamat bro, salamat sa pag-join. Si James Regalario Sabino. Si Jenny Valera Parisan dyan sa Bago City, dyan sa isang subdivision dyan. Maraming salamat po. Kumusta mo ko sa inaanak ko Jenny? Hopefully makapasyal ako dyan this month. Tingnan namin yung bahay dyan sa area nyo. Alright, maraming salamat mga kapatid for joining. Masaya po tayo dahil nakaka-minister po tayo sa mga Katoliko, sa Catholic community nationwide, at meron tayo sa labas ng bansa na nakakasama rito sa broadcast. Ang aking panalangin po, magamit tayo ng Lord sa kanyang pinakanaisin para sa akin. At sana nga po ay maging ang aking prayer mga kapatid ay bago man ako mamatay, makapag-disciple ako ng mga seryosong Katoliko sa loob ng Roman Catholic Church. Yun po yung pakay ko.
Hindi kasi lahat seryoso eh. At least yung mga seryoso na madidiscern ko na seryoso talaga na mag-aral, na seryosong yayakapin ang aral ng salita ng Diyos, na talagang magiging follower ni Jesus Christ. Yun naman ang atin eh. Hindi tayo follower na kung sino-sino. Follower tayo ni Jesus. Yun po ilagay natin sa isip natin. Follower tayo ni Jesus Christ. Opo. Yun po yung aking misyon. Na bago ko bawian ng buhay, bago ko humarap sa Panginoon Diyos, sa aking particular judgment, ay magawa ko yung mission ko sa loob ng simbahang Katoliko, na matulungan ko, ma-disciple ko yung mga seryosong iilang individual. Hindi ako nangangarap ng libo-libo. Katulad ng Panginoon Diyos, sa Kanya 12 lang. Pero grabe yung impact na ginawa. They turned the world upside down. Mga iilang tao lang din ho. Hindi naman siguro 12, baka nga 7 lang. Bigyan ako ng Lord na 7 mga lalaki o kombinasyon ng lalaki at babae na talagang naiintindihan ang misyon ng Panginoong Yesus. Wala na ako ibang desire. Ilang piraso lang, 7 piraso lang na mga seryosong Katoliko within the church, within the Catholic Church, na talagang yayanagin ang kanilang mga lugar kung saan sila nandun. At talagang maakay nila ang mga Katoliko na maging matino at godly Catholic. Yun po yung pakay ni Brad Calix. Na hindi kayo aalis sa simbahan, dyan kayo, stay put kayo from within, na palalakasin po natin ang puwersa sa loob. Tandaan nyo to, hindi natin kaaway ang Protestante at mga Evangelicals. Hindi kaaway. Ang kaaway yung mga non-Trinitarian. Ang kaaway natin, Freemasonry. Ang Protestante hindi. Burahin nyo na sa isip nyo yan, hindi kaaway. Huwag nyo sayangin yung effort nyo makipagtalakayan pa sa kanila. May sarili sila. Let them do their own thing. Tayo mag-concentrate tayo sa pinagagawa ng Lord. Mga kaibigan yan sila. Hayaan nyo lang. Yung mga Katolikong pumunta na sa kanila, let them. Huwag na kayong mag-aksaya ng panahon pa pabalikin sila sa simbahan at medyo malabong mangyari yon. Ang gagawin natin, concentrate tayo sa natira. Ilang bang piraso natira sa parokya natin? Kung merong 100 dyan, mag-concentrate ka sa 100 na at least kalahati niyan ay seryoso sa Panginoon Diyos. Yun ang gawin natin. At least kalahati dyan, matrain natin, ma-disciple natin, mag-grow sila sa Panginoon Diyos, at maintindihan talaga yung pinakamisyon ng Panginoon Diyos. Doon natin sila tutukan. Tutukan natin yan. Alright, tayo manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa aming natutunan. Kami po ay nakasentro sa Katolisismo na katuruan sa Catechism of the Catholic Church. Nasa prologue pa lang din ho kami at nasa pangalawang paragraph pa lang sa gabing ito. Medyo mahaba-haba pang lakbayin po ito. Lord, malinaw sa akin ang misyon bakit ako nasa Catholic Church. Para magkaroon ng iilang tao na mga seryoso within the Catholic Church na ang talagang pinakamotibo ay ang Panginoong Jesucristo, na magiging follower talaga ng Panginoong Yesus. Lord, mahirap gawin yan. I cannot do it alone with my own strength. Hindi rin yan nakabatay sa diskarte ko. Wala akong alam, Panginoon. Wala akong sapat na lakas. Wala akong capacity to do that. Ako po'y lingkod ninyo. Willing lang po ako magpagamit sa inyo. Willing ako maging apprentice nyo. Ako po'y servant ninyo. Wala po ako masyadong alam. Ito lang pong maliit na bagay na pwede kong gawin. Pinagsusumikapan kong gawin. Sapagkat ang gusto kong mangyari sa inyong kalooban, magawa ko yung plano nyo para sa akin. Wala na pong iba. Hindi ko hangad na sumikat, hindi ko hangad na makilala, hindi na po. Kontento na ako sa simple lang. Okay na ako dito. Ang mahalaga lang,
may matrain tayo, may ma-disciple, may matrain, may ma-equip na mga iilang tao within the Catholic Church na talagang follower ni Jesus, na mamamatay sila na tagasunod ng Panginoong Yesus, na seryosohin ang kanilang relationship sa Panginoong Jesucristo at titindig sa aral na simbahang Katolika at willing pong idepensahan ang aral na ito laban sa mga anti-Catholics kung kinakailangan. Mahalaga pa rin sa amin na meron kaming pagpapakumbaba, meron kaming respeto sa aming kapwa, at lalo tigit meron kaming pagmamahal. Marami kaming kaaway probably sa doktrina, pero ang habilin nyo sa amin ay mahalin ang mga kaaway at ipapanalangin po namin sila. Yun po ang mandato ninyo para sa amin. Kaya tulungan nyo ho kami na mabuhay kami ayon sa mandato ng inyong salita. I'd like to see Catholics nationwide na talagang si Jesus yung kumokontrol ng kanilang buhay, negosyo, pamilya, relasyon. Mga Katoliko na may takot sa Diyos, mahal ang pamilya, may pakialam sa community, umiiwas sa pagkakasala, at nakikisangkot sa evangelization and discipleship. Nabubuhay ng may kabanalan. Yun ang gusto kong makitang Katoliko sa Pilipinas. Aanhin namin ang napakaraming Katoliko kung 99 point something ay nabubuhay sa kasalanan. Walang pakialam sa kabanalan. Hindi po ninyo kinatutuwa yan. Tulungan niyo po kami. Alalahanin po ninyo, Ama, ang sitwasyon ni Santo Papa Francis sa kanyang kalusugan. Nagdadasal po kami sa inyong intervention para sa kanyang kagalingan. Kung ano kalooban nyo para sa kanya, mangyaring lahat. Salamat po sa concerted efforts ng pananalangin ng bawat parokya worldwide para po sa sitwasyon pangkalusugan ng aming Santo Papa. Ingatan nyo rin po ang mga kaparian at ang aming bishop sa Diocese ng Bacolod na nasa Cebu ngayon. At bukas po ay probably matatapos yung kanilang taunang retreat ng mga kaparian at ng aming Bishop Patricio Buson. Pagpalaan nyo at ingatan ang kanilang biyahe pabalik dito po sa Negros. Lord, salamat sa ulan. Magkakatubig na naman yung balo namin na pinakikinabangan ng maraming pamilya. Salamat sa inyong probisyon. Lord, pinagdadasal namin ang broadcast na ito, ang platform na ito na maraming Katoliko ang ma-encourage dito, na ito po ay kakalat, na magkakaroon kami ng malalimang pag-iimbestiga sa aral na simbahang Katoliko. Siseryosohin namin to, ilalapat namin to sa aming mga buhay. Yun kasi yung pinaka-essence nitong pag-aaral. May pagbabago sa aming buhay. Itinataas namin naman ang inyong pangalan. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Time check, 9:08 ng gabi. Bukas sa ganap na 6 ng umaga ay makikita huli tayo para sa ating Gospel Reflections. Supportahan po ninyo ang ating YouTube channel, ang State of Grace TV. Nandyan po nakalagay yung mga uploaded na mga videos ni Brad Calix. Yung aming kasal sa Katoliko ni Mrs. Nandyan po nakalagay. Yung aking public declaration noong December 3 last year ay makikita nyo dyan sa ating YouTube channel. Please subscribe. Pakikalat natin to sa mga tropa natin sa buong Catholic community nationwide para mas lumakas pa po itong ating YouTube channel, mga kapatid. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming 2 anak. At ganoon din po sa mga kaibigan kong pastor na nandito ngayong gabi. Shoutout po sa inyo. God bless po. At binabati ko rin yung aming si Bishop Patricio Buson at lahat ng mga pari po dyan sa Cebu. Ingat po kayo sa inyong travel bukas. Lord willing ho ay magkita-kita ho ulit tayo sa inyong mga
parokya na kung saan po kayo naglilingkod. Ingat po kayo mga kapatid, isama po ninyo sa panalangin patuloy ang ating Santo Papa Francis sa kanyang kagyat na paggaling. To God be the glory mga kapatid, salamat for joining. Salamat sa mga shares po ng ating videos. Lord willing, makikita po tayo bukas sa ganap na 6:00 ng umaga. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Ingat po kayo and bye for now.